Marami pong perception sa Resurrection Sunday while you're looking on it. Luke 24, Matthew 28. Magdalhin ko rin ng marker nyo kasi pabalik-balik tayo doon. Amen po ba? Marami pong mga perception about the Resurrection Sunday. Resurrection Sunday is the day in which Jesus Christ was resurrected from the dead. Amen po ba? Amen. Maganda po yung dating ni Kuya dito, yung husband ni Sister Neneng. It's a Resurrection Sunday. Araw ng pagkabuhay. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Alam po ba ninyo ang pinaka-the best na part ng Bible? Hindi Christmas. Akala na iba Christmas. No! The best part and the center of the Bible is resurrection. Amen. Kung hindi nag-resurrect si Jesus, wala. Amen. Kahit dumating siya, kung hindi niya na-fulfill yung kanyang gagawin, wala rin. Kaya po hindi Pasko ang pinakamaganda, kundi yung Pasko ng pagkabuhay. Amen. Amen po ba? Amen. Makikita po natin. Are you there? Luke 24. Marami po tayo napapanood ng movie, maraming kwento, marami tayong narinig. Ano ba nangyari sa Resurrection Sunday? Luke 24 if you're there. Hallelujah. Luke 24, by the way, everybody's welcome in this church. Non-sectarian, full gospel, Christ-centered church, no matter what religion you are. Kahit anong denominasyon kayo, kahit anong kultura, welcome po kayo dito. Wala po tayong tinataas na sekta o religion, wala tayong tinataas na kultura, wala tayong tinataas na kaugalian. Ang tinataas po natin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Matthew 24, are you there? Amen. Now on the first day of the week, early in the morning, and a certain other woman with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared, but they found a stone rolled away from the tomb. Kuminto po tayo sa verse 2. Sa first day of the week, dumating po doon ay mga babae. Amen po ba? Kung titignan po ninyo yung Matthew 28, Mark 16, at sa John 20, tatlo po yung babae dumating. Amen po ba? Sila po ay si Mary Magdalene, amen? Si Joanna, at saka si Mary na mother ni James. At saka, ito po ay mother ni Salome. Okay, ulitin ko po, tatlong Maria po yun. Mary Magdalene, si Joanna, Maria Joanna, pangalan po niya, at saka si Maria na anak, mama ni James, at saka ni Salome. Take note, may dala po silang spices. Let's go to spices. Ano bang function ng spices? Ang spices po, ito po yung pantanggal sa masangsang na amoy. Amen. At pampatagal para yung isang hindi mag-decay. Halimbawa, ang bangkay. Dahil po, meron tayong tinatawag na imbalsamo. Pag namatay tayo, sinasaksakan ng, formalin. Para po yung katawan ng tao ay medyo ma-preserve at hindi mabaho. Noong araw po, wala pa pong formalin. Ang dala-dala po nila ay spices. Amen po ba? Ito po yung mga spices, ito yung mga, parang yung mga panimpla natin ngayon. Hindi nyo ba alam na ang suka, ito yung pang-preservative sa asin? Amen? And they are part of the spices. Ngayon po, itong tatlong Maria ito, why did they came to the tomb at may dala silang spices? Ito pong tatlong babae ito, na they are the follower of Christ, they don't know and they never heard that Christ will be resurrected. Hindi po sila nakarinig na si Kristo ay muling mabubuhay na maguling. I believe in my heart kasi po may dala silang spices. Kung narinig po nila na si Kristo, kasi po itong mga babae ito, kakaiba po itong mga babae ito, they are a great woman of faith. Mamaya po makikita natin. Sila po ang supporter ni Jesus Christ sa kanyang ministry. The ministry of Jesus Christ without these women, dedicated women, the ministry of Jesus Christ will never come into what we call complete victory. Meron po siya mga lalaki, mga disciples niya, pero mayroon pong mga role ang mga babae ito na hindi alam ng karamihan. Marami pong role itong mga kababaihan na ito. They are very loyal to Jesus Christ. They are very loyal to the ministry. Kaya po itong women's ministry, doon pa lang sa start ng ministry of Jesus Christ, meron na po tayong women's ministry. Can you say amen? Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, ano ba yan? Men or women? Tingnan mo. Wala akong alanganin dito, ha? Makasabi mo, Pastor, gitna ako. Walang gitna. God created men and women. Period. That's it. If you're a man, be a man. If you're a woman, be a woman. Amen po ba? Amen. Amen.
Huwag niyo sabihin nag-create ang Diyos ko, pinagilong mo ako, hindi siya nagkamali, He's a perfect God. I don't know about you. Ang Diyos pa ninyo perfect God? Amen. Can we say, my God is a perfect God? Katabi mo, dalawa lang yan. Kung di lalaki ang babae, dalawa lang. Amen po ba? Now, Jesus' many dedicated women followers among them are Mary Magdalene, si Joanna nga, at saka Mary, the mother of James and Salome. Tingnan po natin itong mga babae ito. Tingnan lang natin, yung mga women's ministry, tingnan ninyo. Punta kayo sa Luke 8. Anong ginagawa nitong mga babae ito? Luke chapter 8, para makita po natin. Amen? Luke chapter 8, verses 1 to 3. Now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the good, glad tidings of kingdom of God. And the 12 were with him. Nandun din yung mga lalaki. Amen? And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities. Ito po si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po siya po ay may masamang espiritu. Kapatid, si Mary Magdalene ay may masamang inanihan ng masamang espiritu. And according to the book of Mark, 7 evil spirits are within Mary Magdalene. Tumingin po kayo rito. Hindi kayo masasaniban na masamang espiritu kung hindi kayo depressed. Salamat po sa dalawang email. Hindi po tayo masasaniban ng evil spirit kung hindi tayo depressed. Amen. Si Mary Magdalene po kaya nasaniban ng 7 espiritu na masasama, depressed po siya. Amen? Amen. Depressed. Kaya nga po itong mga nadidepress, sila po yung nagpapakamatay. Ang tao po kaya nagpakamatay, ay meron pong pumasok sa kanyang evil spirit na nagsasabing, mas maganda kung magpakamatay ka na. Amen? Meron po siya, tingnan po ninyo, ito si Mary Magdalene, yung background niya, meron siyang evil spirits and infirmities. Infirmities. Mary called Magdalene, out of whom come out 7 demons. And Joanna, the wife of Joseph, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided. Sabi nga na niyo, provided. Ito pong mga babae ito, very generous. Sila po ang nagpo-provide ng money sa ministry ni Jesus Christ. They provided for Him from their substance. Look at. So makita po natin, meron silang mga love gift, meron silang mga ikapo, ibinibigay nila sa ministry ni Jesus Christ, at ito po'y ginawa ng mga kababaihan. Amen po ba? Amen. Tingnan natin sa Mark 15, para makita pa natin. I just want to lay out these women. Amen po ba? Mark 15. Praise God. Pastor, bakit hindi ba natin ilagay yung Bible dyan sa projector? Ayaw ko nga. Para matuto po kayo magbuklat ng Biblia. Amen po ba? Amen? Dapat po matuto tayo magbuklat ng Biblia. Amen. Kahit mula sa computer world tayo, pwede kayo magdala ng Bible ninyo, gano'n, electronic. Pero as far as the church is concerned, ay ayaw po na magkaroon tayo ng electronic na Bible, mas maganda po yung totoong Bible. Amen po ba? Matthew 15, verse 40 to 41. Verse 40, there are also women looking on from afar, among were Mary Magdalene, Mary the mother of James, the Less, and Joseph, and Salome, who also followed him and ministered to him when he was in Galilee, and many other women who came up with him to Jerusalem. So makita po natin itong mga babae ito. They are not just an ordinary women. They are a women of faith. Amen po ba? Sabi mo ba, women of faith. Pati nga rin kayo mga women of faith. Amen. Pakitaas kayo mga babae. Amen. Women of faith. Ang women of faith mo ay mahal na mahal nila si Jesus. Amen. Salamat po, dalawang amen. Ang mga women of faith ay mga babaeng nagmamahal sa Panginoon. Amen. Amen. That they're giving their time, they're giving their talents, they're giving their substance for the sake of ministry. Amen po ba? Amen. These women are very generous and helpful of Jesus' ministry. Akita po natin. Ito pong resurrection. Tingnan natin si Mary Magdalene. Noong po si Jesus ay namatay, amen po ba? Si Mary Magdalene po, nung ipako si Jesus, siya po yung kahuli-hulian na umalis sa station ng cross. Mary Magdalene was the last one, to leave the cross. Noong po umalis si Mary Magdalene doon sa cross,
Wala na po lahat ng tao, naubos na, nag-uwian na, hapon na. Si Mary Magdalene po ang naiwan. Nahuli. Makita po natin, mahal na mahal niya si Jesus. Umaga, yung day na kung saan, kasi kung Sabat, sa mga Hudyo, bawal po ang gumawa. Namatay si Jesus Friday. Sumunod ay Sabbath day. Sabbath day po walang gumagawa sa Hudyo. Lahat ng tindahan sarado, wala kang mabilhan, bawal lumabas, bawal magbuhat. Kung makita ka ng mga religious leaders na ikaw ay nagbubuhat o nagtatanim o kung ano man ang daladala mo kahit malit na timba, ikaw ay pupunta nila at consider ka na ikaw ay sumpa sa bayan nila. Amen po ba? So, ang ginawa nila, yung Sunday, maagang-maaga, madilim pa. According to Scripture, madilim pa, si Mary Magdalene ay nandun na sa libingan ni Jesus. What's this? The last one to leave the cross, the first one who arrived at the tomb. Si Mary Magdalene po yung last one. Makikita natin si Mary Magdalene. Sabi ng iba, yung mga critics, at yung mga hindi naniniwala sa Biblia, at meron pong palabas sa TV na tungkol kay Jesus Christ, that is blasphemy. Huwag mo papanoorin. Kaya daw si Mary Magdalene, mahal na mahal niya si Jesus kasi meron silang MU. Yun po yung, ayun na sabi ng mga mga anti-Christ. At sinasabi ng mga walang alam sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi mo, walang alam. Sabi mo, walang alam. Amen? Yung po sinasabi nila. Tingnan natin sa Bible. Meron bang karapatan si Mary na malungkot? Meron bang karapatan si Mary magdalamhati? Mga kapatid, hindi natin nararamdaman kasi ang nararamdaman ng isang tao. Amen. Pero kung titignan natin yung background ni Mary Magdalene, meron ba siyang dahilan para si Jesus ay mahalin niya ng buong puso ang buong katapatan sa kanyang buhay? Amen. Amen. Tingnan po natin yung background ni Mary Magdalene. Amen po ba? Amen. Makita po natin, she loves Jesus so much, at ang ginawa niya, yung gesture niya ng pagmamahal kay Jesus, ay pinakita niya during Jesus ministry, binuhusan niya ng mamahalin pabango yung paa ni Jesus. Amen. Hindi nang hinayang si Mary. Sabi niya, hindi siya nang hinayang, kahit sinabi pa ng iba, napakamahal niyang pabangong yan. Yang pabangong yan ay kabuhayan na ng isang tao. Ibinuhos niya sa paa ni Jesus. Hindi siya nang hinayang. So Jesus is so important on her. At hindi lamang yan. Ang ginawa pa ni Mary, ang pinampunas niya sa paa ni Jesus, yung kanyang buhok. So makita po natin ang humility, submission, love, loyalty, dahil po lahat kay Mary. Amen. Bakit nagawa ni Mary yun? Kung titignan po natin ang background ni Mary, Mary is a prostitute. Bakit siya naging prostitute? Number one, she was rejected by the whole community. Pag nakikita po si Mary, kinadidilian ng mga tao. Pag nakita siya, pinag-uusapan. Si Mary po ay naramdaman niya kung paano ma-reject. Kung pumunta siya sa isang lugar, ang mga tao ay nagtatakbuhan. Naranasan niya ma-humiliate. Naranasan niya na walang nagmahal sa kanya throughout her life. Wala pong nagmahal kay Mary. Rejected by the religious leaders. In fact, ang sabi ng mga Pharisees, batuin siya hanggang siya siya'y mamatay. Yun ang utas ni Moses at ginamit pa nila yung salita ng Diyos. Mary was so rejected by men. Naging prostitute, naging laruan ng mga kalalakihan. Hallelujah! Ito po yung buhay ni Mary. Amen po ba? At tuwing nakikita ng mga babae, nagagalit sila sa kanya at sinasabi, kung wala kang babae dito, ang mga asawa namin hindi magloloko. Hallelujah! Amen po ba? Can we sing hallelujah? Hallelujah! What we're preaching today is the power of the resurrection. Amen. Mary was so rejected by men. She was rejected by the church people. She was rejected by the community, rejected by the government, rejected by her own family, betrayed by her own people. Nobody loves her. She ain't going nowhere, no place to go. Yan po ang buhay ni Mary. Amen. Alam kayo, may mga nagmamahal sa inyo. Si Mary po, walang tumutotoo sa kanya. What's this?
when she met Jesus. Hallelujah. Kakaiba po ang pinakita sa kanya ng Panginoon. Amen? Yung na-experience niyang rejection. Yung na-experience niyang humiliation. Yung na-experience niya na siya ay outcast. Tinanggap siya ni Jesus. Meron pong gesture na tinanggap siya ni Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus sa kanya, babae, nasaan yung mga nag-aakusa sa iyo? Hallelujah. And Mary said to Jesus, wala na po sila, nag-alisan na sila. And Jesus Christ said to her, neither do I, kahit ako, hindi kita ikukundina, humayo ka, huwag ka nang magkasala muli. This is a gesture of Jesus Christ and a word of Jesus Christ na ito'y nagbigay ng buhay kay Mary na sinasabi ni Jesus, gaano ka bang kasama, kinatitirihan ka man, gaano man ang mga tao umiilag sa iyo, ikaw man ay ayaw, mahal na mahal ka ng Diyos at mahal na mahal kita, kaya ako naparito para sa iyo. Ano man ang kasalanan mo, wala akong pakialam. Ano man ang nagdaan mo, hindi mahalaga sa akin yun. Ano man ang humiliation mo, hindi mahalaga. Ang mahalaga, ikaw ay lumapit sa akin at ako'y nasa iyo. Iisa na tayo, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya si Mary po, nakawala na ba kayo ng mahal na mahal ninyo? Amen. Ang mga tao po kasi, hindi nila ma-appreciate. Kasi kapag yung halimbawa, hindi mo ma-appreciate minsan ng isang tao kasi sa dami na nagmamahal sa'yo. Amen. Ayaw ka ni A, meron ka pang B, meron ka pang C, meron ka pang D. Eh ano kung ayaw mo? May B ako, may C, D. Eh si Mary, nawala si Jesus. Di nawala lahat. Amen. Balik siya sa zero. Hello? Walang nagmamahal kay Mary. Kaya ngayon nalaman, yung naramdaman ni Mary na joy, yung naramdaman ni Mary na peace, naramdaman lamang niya kay Jesus. Kaya ang ginawa ni Mary, all her life, she gave to Jesus. She devoted her life to Jesus because Jesus loves her. Amen. Dito lang siya nagramdam ng pag-ibig. Kaya ginawa ni Mary, ibinungus din niya ng todo yung pag-ibig niya sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi mahalaga sa Panginoon kasi kung ano man yung nagdaan mo. Amen. Yung mga nakaraan po natin, wala pong magandang may tutulog sa akin. Lesson lang. Amen? Amen. Amen? Amen. Lesson. Natuto kayo, that's it. Get up, go, learn the lesson. Amen. Nasasabi mo, okay, kung gagawin ko, ganito pala mangyayari sa akin, so ganito lang ito. Amen? Jesus, receive her. Give her a chance. Sabi ni Jesus, go, see. Kaya nga, naposes po siya ng 7 evil spirits. Kasi depressed siya. Mga kapatid, pag nadidepress kayo, dito po pumapasok ang diablo. May nagtanong kasi, Pastor, paano ba mapapasukan ng diablo ang isang tao? Kahit po kayo ay Kristiyano na, pag depressed na depressed po kayo, doon po pumapasok si Satanas. The windows of the devil to get in your life, depression. Kaya po dapat naman Kristiyano laging nakangiti. Amen po ba? Okay, let's continue. So, meron ba siyang reason to grieve? Yes. There is a reason for Mary to grieve. Kasi po, dito lang siya nakaramdam ng kalayaan, dito lang siya nakaramdam ng pag-ibig, dito lang siya naramdaman ang kanyang buong pagkatao. Kay Jesus lamang pinakita na Jesus ang kaimportansya niya. Dito sa ibabaw ng lupa, she lived in this very own earth, pero hindi siya nakaranas na siya important. Pagkos siya inaayaw at tinatakbuhan ng mga tao. Amen? Amen. Makinig kayo, this is the power of resurrection. Now, tingnan po ninyo yung expression ng pagmamahal ni Mary. Amen? Do we love God? Tasan yung mga nagmamahal sa Panginoon? Taas nga yung kamay yung mga nagmamahal sa Panginoon. Taas yung kamay yung ibababa? Do we love God? Yes. Dapat po yung pagmamahal natin may expression. Amen. Tingnan nyo. Go to John chapter 20. Ito po yung expression ng pagmamahal ni Mary kay Jesus Christ. Ito po pagmamahal na to ay pagmamahal ng isang tao sa Diyos. Amen po ba? Amen. Are you there? John 20, verse
verse 11 to 15. Ito po. John chapter 20, nandun na kayo? When Mary stood outside by the tomb, weeping, umiiyak siya doon sa labas ng libingan kasi nakita nila nakarolyo na yung bato. Amen po ba? And she wept. She stooped down and looked into the tomb. Tinignan niya yung libingan. Bukas, wala doon yung bangkay na inaasahan niyang makikita niya. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet. Nakakita siya ng dalawang anghel nakaupo doon kung saan inilatag yung bangkay ni Jesus. Isa sa unuhan, isa sa paanan. Amen po ba? Where the body of Jesus lay. Then they said to her, "Women, why are you weeping?" Babae, bakit ka umiiyak? She said to them, "Because they have taken away my Lord." Tingnan niyo yung statement ni Mary. Kuhitan ninyo. They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Ang tawag ni Mary kay Jesus ay Lord. Amen? Amen. Kung may relasyon sila, sana sinabing, kasi nawawala yung bangkay ng aking BFFFFF. Hello? Kung may relasyon sila, dapat sinabi na nawawala yung bangkay ng aking boyfriend, ng aking asawa, nawawala yung bangkay na nagmamahal sa akin. Ang sabi ni Mary, nawawala yung katawan ng aking Panginoon. I want you to underline that. Amen po ba? At sabi niya rito, and I do not know where they have laid him. Hindi ko alam kung saan nila. Nandinig na po yung pinatawag natin pag-worry, yung Mary. Di ba pag mahal mo isang tao, nag-aalala ka? Amen. Nakikita natin na kahit patay na si Jesus, nandoon pa rin yung pag-ibig. Bakit? Kasi si Jesus nagtanim ng pag-ibig kay Mary. Mga kapatid, so mga ganito, nagtanim ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kung ano yung hindi namin niya, dapat anihin din niya sa atin. Amen. What's this? Now when she had said this, they turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom you are seeking?" Sino hinahanap mo? Si Jesus na pala nagtatanong sa kanya. Ito ang sagot niya. She's supposing him to be the gardener, to said, "Sir," sabi niya, "Sir, if you had carried him away, kung nakita mo kung saan dinala yung kanyang katawan, tell me," sabi mo sa akin, sabi niya, "kung saan niyo siya dinala, and I will take him away." Hallelujah! Sabi ni Mary, kung nakita mo lamang yung bangkay, kung sino buwasan dinala, pakisabi naman sa akin kung saan iniwan yung bangkay, sapagkat kukunin ko, sabi ni Mary. What a love and compassion. Kasi naawa sa kanyang Panginoon, nakita ninyo, nakaramdam siya ng pag-ibig. Ito na si Mary. Kaya po si Mary, mayroon siyang dahilan na siya ang mamuling umalis sa krus. Siya rin ang unang dumating sa libingan. Mahal na mahal niya si Jesus. Amen po ba? Amen. Hindi ba i-preach ko na rito? Na-i-preach ko sa inyo, hindi ba dapat ang tupa kakilala niya yung kanyang pastor? Sino mo nakakalam yung preaching na yun? Madalas natin basahin natin sa John chapter 10. Diba? Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting. Diba sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ang mga tupa ko, sabi ng Panginoon, kilala nila ang aking. Hallelujah! Kilala nila ang aking boses o tinig. Ang sabi ng Panginoon, ang mga tupa ko, kilala nila ang aking at sila ay susunod sa akin sapagkat sila ay aking mga tupa. Sabi ng Panginoon, ito po isa sa mga dahilan, masasabi ko sa inyo, na si Mary Magdalene, bagamat rejected by the society, rejected by religious leaders, rejected by the society, but she was transformed by Jesus Christ. Ipapakita ko po sa inyo na si Mary Magdalene, genuine po, genuine. Nasa langit siya at siya ay kasama ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi po nakita natin, yung gardener, pretending na nag-gardener, siguro medyo pinalitan lang ni Jesus yung kanyang boses. Go back again to John chapter 20. At pakita niyo si John chapter 20. Amen po ba? According to John chapter 10 verse 27, sabi ni Jesus, "My sheep hear my voice and they know my voice." Hindi ba yung mga mahal natin,
kakilala natin yung boses. Kahit magtapos siya, sasabihin niya sa'yo, oh, hello? Oh, wala rito si Ivan. Ikaw si Ivan. Alam ko yung boses mo. Ikaw si Ivan. Alam ko yung boses mo, Ivan. Kilala kita. Kasi magkakilala tayo. Amen mo ba? Watch this. Go to John chapter 20. Amen? Jesus said to her, Mary. Hallelujah. Jesus said to her, Mary. Sinabi lang ni Jesus yung pangalan niya. Ano ang sagot ni Mary? Master! Kilala ni Mary yung boses ng kanyang Panginoon. Hallelujah. Amen. Yung lungkot niya, nalulungkot siya, hinahanap niya kung saan nakalagay yung bangkay ni Jesus. At sabi ni Jesus sa kanya, babae, sinong hinahanap mo? Bakit ka umiiyak? Kinuha nilang aking Panginoon, pakisabi sa akin kung nasan yung kanyang bangkay, kukunin ko. Pagkatapos sabi ni Jesus Christ, Mary, sabi ni Mary, Master! Siguro, kung boyfriend niya si Jesus, pag sinabi ni Jesus Christ Mary, sasabihin niya, oh my love! Pero ang tawag niya, Master! Amen mo ba? So, ibig sabihin, ang relasyon nila ni Jesus, pag-Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Now, let's continue. Resurrection. Like po tayo sa Luke 24. Go to Luke 24. Come on. Let's do this really, really quick. Maaari siguro mag-overtime tayo ng konti. Okay lang ba sa inyo? Amen. I need to finish this. Luke 24. Are you there? Amen. Kanina binasa natin Luke 24 verses 1 to 2. Amen? Then let's go and read it again. Let's start it from verse 5. Verse 5. Verse 5 to 11. Are you there? Amen. Luke 24 verse 5 to 11. Hallelujah. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, kasi nakita nila yung libingan ni Jesus, ay nairolyo na po yung bato. Amen. Tapos wala yung bangkay. Takot na takot sila. Verse 5. Their faces to the earth and said to them, why do you seek the living among the dead? May yung mga anghel na doon, at nandun po yung alagad, nandun yung tatlong Maria, at ang sabi ng anghel, bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Hallelujah! Si Jesus po, hindi po natin siya mahanap sa mga patay sapagkat siya ay buhay. Ulitin ko po, hindi po natin mahanap yung hinahanap natin sa libingan ng mga patay. Hayaan yung patay, ilibing yung kanyang kapwa-patay. Ang Panginoon po natin ay buhay, wala na po siya sa mga patay. Kaya sabi, why are you looking? At ang hinahanap ninyo ay ang patay sa mga buhay. He is not here. He is risen. Bumangon siya na maguli. Nabuhay siya na maguli. Remember how He spoke to you when He was still in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered to the hands of sinful men and be crucified on the third day to rise again. Amen po ba? Makita po natin ito pong Resurrection Sunday ito, yung anghel po nag-preach. Ang sabi ng angel, why are you looking the living among the dead? Nag-preach po siya. Pagkatapos yung preaching ng anghel, may kasama pong sermon, pananabon, rebuke. Nirebuke niya yung mga alagad. Ano yung rebuke dito, Pastor? Itong mga alagad kasi, nakakalungkot po, kasama nila si Jesus. Ilang beses sinabi ni Jesus na magaganap ito. Hindi sila naniniwala. Marami po sa atin alam ang salita ng Diyos, nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi alam tanggapin sa kanilang buhay ang mga pangako ng Diyos. Kaya po dito may kasamang pananabon yung ginawa ng anghel. Hindi ba nung nasa sa inyo pa siya, kasama niyo siya, ilang beses niyang sinabi na magaganap nito, siya ay mamamatay at sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay? Amen. Nirebuke niya itong mga alagad na to, kasama nila si Jesus, ngunit sila'y walang paniniwala.
ating mga buhay. Walang himala. Hindi tayo naniniwala sa himala. Hindi tayo naniniwala sa pangako ng Diyos. Ang paniniwala natin yung nakikita ng ating mga mata. Ang sabi ng anghel, sila'y sinermona na sinabing, hindi ba ka sinabi niya sa inyo? Ilang beses niya sinabi na magaganap ito. At muli, sa ikatlong araw, muli siya mabubuhay. Amen.